But dahil sa galit ng mga tao kanya, mga kawal niya, is talagang sinira nila. At pinuhin mo, dahil sa galit nila is talagang binungkal nila at tinanggal nila ang mga bato, mga pundasyon. Sabi nga rito, Then Jesus went out and departed from the temple. So bakit po kaya nag-depart si Jesus from the temple? Kaya maalala po natin, ito po yung sinabi niya ni Lord Jesus Christ sa mga Pariseo and Sadduceo. Jerusalem, Jerusalem, you who will kill the prophets and stone those who sent to you. How often I have longed to gather your children together, as hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing. Look, your house is left to you desolate. For I tell you, you will not see me again until you say, blessed is who comes in the name of the Lord. So sila po yan, sila ay iniwanan niya ni Jesus Christ, ayaw nilang makinig. Sabi nga ng Panginoon is, hindi nyo na ako makikita. But makikita nyo lang ako ulit. Kayo ay naniwala. At binikas nyo na blessed is he who comes in the name of the Lord. Amen? So, maano po natin, marami pong beses o scenario na like kuhanin po natin nag-depart. Dahil na po like the Holy Spirit departed in sa katauhan ni Samson. Kilala po natin si Samson. Na siya po yung makisig. Yun yung lakas na pinagkaloob niya sa Panginoon. Bagos siya ay nalindak ni Delilah. At siya ay tinanong, saan mo ba talaga nakukuha yung lakas mo? At yun, inano niya, kinonfess niya kay Delilah. At hindi niya alam na si Delilah is tawag dito, kampi ng kaway ng Palestino. So, while siya ay pinatulog niya ni Delilah, tumawag si Delilah ng taong magugupit ng buhok. Is yung nagupit ng kanyang buhok at nawalan siya ng lakas, nabihag siya. And after nun is nakapag-repent naman siya kay Lord. Nung sinabi niya, Lord, mamamatay mo na ako, bigyan mo ako ng palakasin mo ako. Itong mga taong nandito is isasama ko. And praise God, pinalit ng Panginoon yung Yahweh yung lakas niya upang magantihan yung Palestino. At maano po rin natin dito pala. Ay, una pala, kung bakit ka nung unang nag-depart, the glory of God. Kasi parang andito rin is when Jesus Christ entered in the temple, the glory of God is already there. Nandun na. But ayaw nilang maniwala that Jesus Christ is the King, that Jesus Christ is the Lord and Savior. But sila ay iniwanan. Kaya sabi dito, katulad sa yung umatake o naipaglaban ng mga Israelites sa Palestine. Nung sila ay natalo dahil naagaw ang Ark of God at nanganak yung daughter-in-law ni Eli. Sabi nga dito is, she named the boy Ichabod, saying, the glory has departed from Israel because of the capture of the Ark of God and the deaths of her father-in-law and her husband. She said, the glory has departed from Israel, for the Ark of God has been captured. So mahirap talaga dahil yung mga anak ni Eli hindi sumusunod dahil sila yung mga kurang ng mga high priest dahil yung mga offering is pinipili nila. Yung binibigay nila sa Panginoon is
Yung parang second class na lang, hindi talaga yung pinaka first class. Nandito nga yung, nabanggit ko kanina, na sabi nga rito, samantala ang Espiritu ni Yahweh ay umalis, ay ito pala, kay Saul, na masyadong matigas din ang ulo ni Saul, ayaw na makinig. Sabi niya rito, in 1 Samuel 16:14, samantala ang Espiritu ni Yahweh ay umalis na kay Saul, at pinaintulot ni Yahweh isang masamang espiritu naman ang nagpahirap kay Saul. So, minsan pala mga kapatid, napakahirap. Minsan sinisisi natin ang Panginoon pagka ang tao is mayroong problema. Doon, pinapahirapan mo. Bakit? Kasi ang tao ay sumusunod. Hindi namamalaya ng tao na yung masamang espiritu pala nagpapahirap. Hindi namamalaya ng tao na naglalamig siya sa Panginoon at doon dinadakip ng masamang espiritu upang paglaruan ng ating emosyon, paglaruan ng ating buhay. At kailangan talaga natin mag-repent. Tulad niya, sinabi niya ni King David, that do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Then I will teach transgressors your ways so that sinners will turn back to you. And praise God mga kapatid, dahil nung ang Panginoon is bumalik na sa langit, is binigyan niya tayo ng Holy Spirit dahil yung pangako niya. And praise God, ang Holy Spirit hindi nagbibigay sa atin dahil sinaliwan na yun ng Panginoon. Bago sa gusto ng Panginoon, kasundin natin ang Holy Spirit na magkaroon tayo ng conviction. Because God gave us the salvation. And the Spirit of God is always available upang tayo ay linisin. At pag tayo ay nabigyan ng victory sa buhay ng bawat isa, sa mga laban natin sa buhay, gayahin natin si David. Sabi na ni David siya, then I will teach transgressors your ways, so that sinners will turn back to you. So napakahalaga pala ng tayo is nagpapasalamat sa Panginoon for our testimony. Na yung hindi pa na kilala sa Panginoon, yung meron tayo na invites, is maano sila? Sila yung may enlightened ng Panginoon is nakakabuti, ng Panginoon is nagbibigay ng totoong pag-asa. Na hindi lang dati sa pag-ano natin is pagpunta tayo sa mundo is ano yung pag-asa. At ang pag-asa is nasa Panginoon. Amen? At sabi nga rito in verse 3, now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Gawin mo, tatlo ang tanong nila. When these things be, and what will be the sign of your coming, and ang pangatlo is the end of the age, and of the end of the age. Kung ano yun pa natin mga kapatid, napaka-importante po itong Mount of Olives. Dahil sa Mount of Olives, dito po, dyan po, mismo, umakyat ang Panginoon. At dyan din mismo, babalik ang Panginoon. At pag bumalik siya dyan, the Mount of Olives na kinatatayuan niya, yan po is mahati. Ang propesya at ng pag-anuhan niya, na the Mount of Olives, yung area na yan sa ilalim, is meron niyang fault line. Na in God's will, pag bumalik siya, magkakatotoo yan. Amen? Sabi nga rito is, kung ano yun natin, when will these things be? So hindi po yung sinagot ng Panginoon sa kanila. Ang sinagot po sa kanila, Panginoon, is yung question nila, number 2 and number 3. Sabi nga
ng Panginoon sabi ng Panginoon sa kanila, and Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. Sabihin mo, na sila is parang nag-aalala sila sa kanilang mga tanong. Sabi ng Panginoon sa kanila, be on guard, take heed, be on guard, that no one deceives you. Kailang Panginoon, malapit na siyang bumalik sa malapit nang matupad yung propesiya na siya is bibihagi ng mga Roman at siya ipapatay. Kasi sinasabi niya, take heed that no one deceives you. Dahil pag wala nang nag-guide sa tao, is talagang madidisip. And many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. Sa panahon po ng mga disciples o apostles is marami na po nagsilabasa ng mga nagpapakilala, mga bulang propeta o nag-claim na sila ay sila ay Messiah. So kung ano yun po natin, in Acts chapter 5 verse 35 to 36, sabi po rito, then he addressed the Sanhedrin, men of Israel, consider carefully what you intend to do to this man. Some time ago, Theudas appeared, claiming to be somebody, and about 400 men relied to him. He was killed, all his followers were dispersed, and it all came to nothing. So marami palang sumusunod dati sa maling tao. At pagka nung namatay yung tao, is kawawa yung mga sumusunod. Dahil napariwala yung buhay nila, ayaw na nilang, hindi na sila nakarecover. Dahil yung sinunod nila sa maling tao is it all came to nothing. Amen? At hindi lang po si Judas dito, kundi si Judas din. After him, Judas the Galilean appeared in the days of the census, and he led a band of people in revolt. He too was killed, and all his followers were scattered. Hindi po ito si Judas Iscariot, ito po si Judas the Galilean. Sabi niyo, take heed that no one deceives you, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. Pagin po natin mga kapatid, hanggang ngayon, marami pa rin nag-claim na we are the Messiah, na sila ay anointed one. Na kung magsasaliksik po tayo, may kita natin. At mahirap din naman magbanggit ng pangalan. At praise God, dahil tayo naniniwala na mapapagod din ng mga taong yan at sila rin ay susuko sa Panginoon at sila hihingi ng tawad na sila ay nadisip ng kalaban upang kunin nila yung pagkakilanlan ng totoong Messiah which is our Lord Jesus Christ. Amen. Ang ngayon po is sabi ko rito sa verse 6 to 8, and you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. So, matagal na tayo nakarinig ng di ba? Ng wars and rumors of wars. Siguro, World War I lang. Talagang kung andun pa yung kung matatanong pa natin yung mga ninuno natin, is ano ba talaga yung feeling nila? Yung masasabi nila, katapusan na talaga. Kasi World War I, talagang World War. Nasundan, World War
War II. Talagang hirap siguro ng kalagayan nila na hindi na nila alam kung ano ba talaga ang nangyari. Hindi lang bomba yung hindi basta-basta bomba, hindi atomic bomb yung ginamit. Lalo na nanong lang na atomic bomb ginamit yung Japan na talagang ubos ang mag-praise God. Hindi pa natapos. Dahil sabi nga dyan, see that you are not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. Bakit? Kasi hindi pa tayo, yung mga tao ng dati, hindi pa nila na-fulfill kung ano ang pinapagawa sa kanila ng Panginoon at hindi pa sila naabot. Praise God, kung bago tayo ngayon, is alam natin kung ano ba talaga yung papagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Sabi rin dyan, is all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom. So, hindi na rin ligid sa ating kalaman na marami na rin nations against nation, rising against nation, and kingdom against kingdom. Kaya kung ayun po natin, kung makikita po natin, kung tayo po ay magsasaliksik, is talagang parang buong mundo na nagkakagulo. Na mga tao nga nakapokus sa Israel and Palestine's na issue. At kung ano po natin dito is talagang marami. Diba? Wars lang. Nasama na nga yung Pilipinas yan sa wars. Pero no wars yun. Wars against drugs. Nag-praise God dahil maraming sumubok. May natupang man. At meron manalo is na-serve din ng purpose. At talagang binago yung bansa natin. Kumano po din natin dyan is yung labanan ng Palestine and Israel is talagang matagal na yun. Old Testament pa lang. Inano na yan is kung ano po natin. Na ngayon is ang mundo is makafocus lang sa Israel and Palestine. But kung ano po natin, marami pong dapat pag-pray ng mga nation na hanggang ngayon di pa rin nakakabangon sa pagkakaroon ng problema. Diba, nung nangyari yung pumutok yung sa Ukraine and Russia, yung talaga, akala din natin is talagang katapusan ng mundo yun. But praise God, tinawid tayo ng Panginoon. Tinanggal yung kaba sa atin. Na makakauwi pa kayo ng Pilipinas, makapagbakasyon pa kayo. Amen? And next, sabi na rito ng Panginoon is, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. At anong mangyari? Pangawakan natin ang kanyang salita. Kaya sabi nga rito, kung ano ang kanyang sinabi, tuloy. So that in me you have peace. So kahit nagkakagulo, kahit saan man tayo magpunta, marami talagang kaguluhan. At ang presensya ng Panginoon is nasa atin. Is bibigyan niya tayo ng peace. Dahil God already overcome the world. Amen? And sabi nga dyan, and there will be famines, pestilence, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. Grabe no? The famines. Nagulat tayo nung nasubok tayo sa COVID. Ba't di natin alam? Famines pa lang, parang sorry. Kuharin po natin most severe famine. Ang nilagay ko lang dyan is, kung ano po natin, Democratic Republic of Congo. Pero yan, number of the people facing severe hunger, 26 million. And yung naging primary drivers of hunger is conflict and displacement. And sa Afghanistan naman is 19.8
sabihin ko mga kapatid? Pinapakita sa atin ng Panginoon na minsan sa pagkainan natin, kung ano yung natira, hindi natin na-appreciate. Pagbukas natin ng refrigerator, itlog lang. Lord, parang kawawa naman ako. Nasabi ko ako, itlog lang. At kung titingnan nyo, 26 million people striving. Mumulang. Pwede po natin Sudan. Yung putik, yung clay, ginagawa nilang cookies para makasurvive. Tayo, ang tao, ako, pagbangaw lang, parang ayaw na Lord. Hindi ko na kaya. Ba't inano sa atin dito ng Panginoon? Is talaga, maging contented tayo. Isipin natin kung anong meron tayo. Dahil kung anong kinakain natin, kahit itlog yan, kahit bahaw man yan, kahit wala mang ulam yan, maraming nangangarap at maraming nagpipili. Amen? At ito, pestilence. Grabe, ang daming naging nanghihina. Dito. Yung kung ano natin, COVID. Yung COVID pala is, 6.9. Pero ang pinakamatinding is, matinding virus na nagano is nung 1347. The Black Death, the bubonic plague. Pero mo ilan yung kinitil niya na buhay? 200 million. Ay nano sa atin, naging COVID, nagka-COVID. Anong ginawa ng mga tao? Nawala sa focus. Diba? Na-scattered. Nawala yung focus ng church. Dahil natatakot. Nag-praise God. Nandiyan ang Panginoon, napakabuti niya. Inayos niya ang mga leader. Na bakit kayo natatakot? Natatakot kayo sa COVID? Hindi kayo natatakot sa akin? Ako mismo. Nabigay sa inyo ng buhay. Ako mismo nabigay sa inyo ng hininga. Yes, minsan nakakatakot talaga. Dahil kung hindi pa natin maintindihan na kung ano talaga ang purpose ng buhay natin. Nakala natin is andito tayo sa mundo upang enjoyin lang, upang mag-receive lang ng blessings, upang magkaroon lang ng enlightenment. If we are saved, nandiyan ang Panginoon, ililigtas tayo. But nung dumating ang COVID, lahat nagsitaguan na. Yung sabi ng mga spiritual leader o lahat ng churches na tayo ay mag-gather, magsimba, kayo na lang. Dito na lang ako kasi mas safe dito. Alalahanin po natin mga kapatid, mas safe sa presensya ng Panginoon. Amen? Na hindi tayo dapat matakot. Bibiroin mo, sa mga una pa lang panahon, sa tinagal-tagal, 200 million. Ang nawala. But, ang Panginoon is andyan pa rin. Kung ano natin, sayang yung buhay nila, hindi natin alam. Na kanilang buhay, isa-serve na nila ang kanilang purpose. Kaya sila kinuha ng Panginoon. Kaya tayo, nabuhay pa ngayon, is inano pa ng Panginoon. Huwag tayo magpapitiks-petiks lang. Because we need to serve our purpose. Dahil nga, mamaya, yan sa atin ng Panginoon. Bakit? May binibigay na siyang sign. Bakit? Gusto niya na tayo ay sumunod sa Kanya. Kung ano din po natin, grabe yung mga nangyari dati na mga earthquake. Yung nangyari
Marami pa lang dati sa nakaraan sa tournament. Nakala natin pinakamalakas, di ba? Pero marami na rin nangyari dati na pinakamalakas na mga lindol. Bagos, nung nangyari sa Turkey, parang kinabahan na rin tayo kasi malapit dito. Praise God, kabahan tayo. Kasi inaalog na tayo ng Panginoon. Tinatanong na tayo ng Panginoon. Kumusta na? Okay ka ba? Ano na yung pinangako mo sa akin? The Lord, pag binigay mo to, susunod ako sa iyo. The Lord, pag binigay mo to, kahit ano yung papagawa mo, susunod ako. Bagkus, tinawag lang tayo ng Panginoon. Para ano? Ibahagi kung ano ang ginawa niya sa buhay mo. Nahihiya ba tayo, di ba? Nahihiya tayo. Ibahagi sa mundo kung anong ginawa sa atin ng Panginoon. Pag sinasabi sa atin ng Panginoon, gumising na kayo kasi niyayanig ko na kayo. Hindi ko niyayanig ang mundo upang duyanin kayo. Kundi niyayanig ko ang mundo upang gisingin kayo. Nag-aantay kayo sa wala. Nag-aantay kayo, dumating ako tapos hindi nyo pa ginagawa ko ano yung pinapagawa ko sa inyo. Tapos may problema tayo, sabihin natin, Lord, bumalik ka na. Ano, babalik na yun? Diba? Pag may problema daw, sabihin natin, bumalik na yun, hindi ko na kaya. Diba? Kung nagsalita na nga Panginoon sa atin, hindi ko na rin kaya pagkitiis sa iyo na ayaw maniniwala sa akin. Na kailangan mo nang ihayag ang aking salita sa lahat upang ako ibabalik. Amen? Sabi rito, all these are the beginning of sorrows. Biruin nyo. Hinahanda pa tayo, mga kapatid, ng Panginoon. Nagpagantay po tayo dahil victory upon victory. Mahirap, but kailangan talaga natin ihanda ang ating sarili. Pero mga susunod na mga senaryo, talagang matindi. Kailangan talaga natin, pwede pa lang natin sabihin na, Lord, itali mo na ako sa iyong presensya. Upang wala na talagang makanisip, upang wala nang hindi na magbago ang yung isipan at laman ng puso. Sabi ito, all this are the beginning of sorrows. Bakit po? Dahil sabi ng Panginoon na all this is the beginning of sorrows. Dahil sabi ng Panginoon, dumating man tayo sa mga pigati. But in sa Isaiah 41:10, sabi ng Panginoon, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. Amen. I will uphold you with my righteous right hand. Amen? Tandaan po natin ito, fear not, for I am with you. Be not dismayed. Bakit po? Kasi matindi o patindi ng patindi ang mangyayari. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon, fear not. Bakit po? Salvation. Binigay na sa atin ng Panginoon. Do not be dismayed. Dahil kung ano ang nangyari sa Panginoon, mangyayari sa atin. Sabi ng Panginoon, I am your God. I will strengthen you. Hindi ito about yung physical, but about our spiritual and our faith. Na kahit anong mangyari, God will help us. Na kahit anong mangyari, He will uphold us with His righteous right hand. Amen? Dito na tayo. Sabi ng Panginoon, tandaan niyo po, kanina, nag-ibig tayo that God will help us. Sabi nga rito, then
they will deliver you up to tribulation and kill you. Sabi, matindi no, ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disciple. And you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. Nangyari na to sa mga disciples. Diba? Nung sila ay nagpahayag, kumano natin, ang daming, hindi natin lubos maisip kung maano talaga. Kung tayo is doon, na naging ganun yung ano nila, naranasan nila. But, ginawa nila yun. Hindi para sa kanila. But ginawa nila yun because they love God. They love Jesus Christ. They will deliver you up to tribulation and kill you, and you will get it by all nations for my name's sake. And praise God, pagka nagbabahagi tayo ng sa ating mga kaibigan, kasama, o kamag-anak, lalo na sa mga ibang lahi. They are hated us. Dahil ayaw nilang maniwala sa Panginoon. Na binabagihan natin sila ng salita upang sila rin ay maligtas. Diba? Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world, whoever believes in Him will not perish but have eternal life. So, binabagi natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. But ayaw nilang maniwala. They hate us. And minsan, ayaw maniwala, bahala ka. At kailangan natin sila ipagdasal. Kailangan natin ibigay sa Panginoon ng Lord. Help them to understand kung sino ka ba talaga. At alam naman natin na salita ng Panginoon will not come back to void. Amen? And then many will be offended and betray one another and will hate one another. Grabe no? Dahil salita ng Panginoon, dahil gusto natin i-introduce sa kanila na Jesus Christ is the Messiah. Jesus Christ is the Lord and Savior. Ayaw na sa atin ng nation, ayaw na sa atin ng mundo. But be mind, mga kapatid, sabi ng Panginoon in John 15:19-20, if you were of the world would love its own. Yet because you are not of the world, but I choose you out of the world. Therefore, the world hates you. Remember the word that I say to you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they keep my word, they will keep yours also. Amen? Ang pangako ng Panginoon is, a servant is not greater than his master. Amen? Praise God. But God only knows kung ano mangyayari sa buhay ng bawat tao. But hindi natin alam. At marami na rin tao ang ano natin na sila ay naging martyr for following God, for serving Jesus Christ. Naano natin na sila ay pinubutan ng ulo because of the love of our Lord Jesus Christ. And praise God kung tayo is natapos na yung kontrata natin sa mundo, hindi tayo dumaan sa mga ganyan. And praise God kasi yun yung purpose natin sa buhay as a followers of our Lord Jesus Christ. And what if ako, dumating yung time na yun? Sabi ko, ayaw ko Lord. Sabi sa akin ni Lord, ano ka? You are greater than me. Na ako na-persecute, tapos dumating yung time na sa iyo, sabi mo ngayon, sabi sa akin ng Panginoon, where is your faith? Yeah, ang sakit, but sa akin sinasabi sa tayo ng Panginoon, I have overcome the world. Yung sakit is some days lang. After the sorrow, victory, in the joy, the everlasting joy, may pagkakaroon sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. Lagi ko natin sa mga kapatid, sabi ng Panginoon,
Romans 8:35-37. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we are being killed all day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Amen. Ang buhay sa Panginoon, pag sumunod, is hindi sayang. Ang buhay, pag hindi sumunod sa Panginoon, is yun sayang. Bakit po? Binigyan tayo ng privilege ng Panginoon upang i-enjoy ang kanyang presensya. I-enjoy ang buhay natin. Ang maramdaman natin. Kung ano ba talaga ang buhay na maramdaman ang kanyang kalooban, maramdaman ang kanyang pagmamahal, maramdaman ang kanyang kaawaan. Amen? See? Him who loves us. Dati hindi natin mahal ang Panginoon. Dati nga pag ini-invite tayo, ayaw natin. Saka na. Pag naayos na ang lahat. Ang President, inayos naman tayo ng Panginoon. After nun, saka na. Kasi may kulang pa. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Hindi niya tayo sinukuha. And praise God na yun. Sa dito tayo. Upang ipakita sa kalaban na siya ay mali. Kapag tayo lumapit sa Panginoon, wala na, tapos na yung buhay natin. Bakit? Ngayon, anong buhay meron tayo? Diba? Ang buhay natin is pasaya ng pasaya. Pasigla ng pasigla. Pataba ng pataba. Payaman ng payaman. Akala ng mundo, hindi tayo mayaman. But, mayaman tayo. Dahil we are invested not on earth, but we are investing in heaven. Dahil after nito, wala na. Hindi natin madadala ang kayamanan natin. Wala. Si-shake na. Diba? Wala naman siya nadala. Sinabi lang sa kanya, baka lang. Kaya ngayon, inano sa atin ng Panginoon. Saan pa tayo? Kay Lord na. Wala rin naman tayo mapupunta. Amen? In verse 12 to 14, sabi ko rito, because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. Amen? And because of lawlessness will abound, and the love of many will grow cold. So nalamig man yung pagmamahal ng iba. Sige lang. Subong natin kay Lord. Lawlessness will abound. Wala nang, grabe na yung magiging kagulungan after. But sabi ng Panginoon, but he who endures to the end shall be saved. Amen. Bakit po natin kailangan mag-endure? Kasi hindi naman tayo pwedeng maging kampante lang. Na-save na ako. The Lord, okay na ako. Natatandaan po natin. The parables of the 10 virgins. Anong nangyari? Kampante sila, diba? Tama na yung yung oil ko. Ba't nag-endure ba yun? Nag-sustain ba yun? Ba't diba hindi? But the 5 wise virgins, meron silang extra. So hindi sila nagdepende kung anong meron lang sila. But nagdepende sila, Lord, kung anong mayroon. Nag-obey pa rin sila. But, see, nung kumatok, nung sinarahan na nakakuha, diba sila matulog-tulog? Pag natulog kayo, hindi naman ano yun. Hindi naman pag-enjoy din yun. Kundi, katama. Sabi dito, but he who endures to the end shall be saved. Amen? Matindi itong inano ng Panginoon. But he who endures to the end shall be saved. Dahil yung endurance ko nito, hindi basta-basta.
tribulation and persecution yung magiging hinatnan nila. And na-witness naman talaga natin, nabasa natin, how did I? At sabi dito ng Panginoon, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you. Ayan mo, i-insult ka man ng mundo, ng tao, because of your love to Jesus Christ. They insult you because yung pinapaniwalaan yung Panginoon, hindi naman totoo yan. Ayan, because we are blessed. Following our Jesus Christ. Persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Sinasabihan na nga tayo, mapaliw natin itong mga tao nito kasi napapayag pa ng ng salita ng Panginoon, alam na nilang COVID. Napapayag ng salita ng Panginoon. Lalo na sa mga kakilala natin, sabihan na tayo. Parang, marami ka naman din problema. Ba't ka nagpapayag? Ba't sinasabi mo, ang Diyos ay mabuti? Marami na tayong problema rito. But after our contract in this world, praise God. Because we are not taking glory dito sa mundo. But we will wait. God will give us glory. Or God will give us the victory. Upon victory. Pagdating ng tamang panahon at ibibigay sa atin. Sabi nga dyan, rejoice and be glad because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Isa mga kapatid, ito ang pinaka mahirap sa lahat kung sumunod ka sa Panginoon, pag sumunod sa Panginoon. Alam na namin mayayari ganito. Opo na lang ako. Sasamba na lang ako sa Panginoon. But at the end of the day, hindi pa rin natin na-serve kung ano talaga may papagawa sa atin ng Panginoon. But at the end of the day, pag nagpusan tayo o may binigay sa atin na assignment ng Panginoon, isa atin din. Hindi yung nagbigay sa atin ang sasagot. Kundi tayo din mismo. Nagtatanungin ng Panginoon, bakit hindi mo sinunod yung utos? Sabi natin, Lord, hindi naman ikaw ng utos, tao lang naman. Lagi natin tatandaan na kung sino ang nagsasalita at hindi natin i-acknowledge ng Panginoon is yung naririnig natin. Hindi talaga tayo maniniwala. Amen? Sabi nga rito, in Revelation 2:10, do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful, even to the point of death, and will give you life as your victor's crown. Amen? So we will stay faithful. We need to be faithful sa Panginoon. Dahil yun ang pangako sa atin. Even to the death. To the point of death. Ngayon, anong point of death natin sa buhay? Judy. Juna. Diba? Si Juna. Lord, parang ito nata yung pinaka-point of death sa buhay ko. Kasi parang wala na pag-asa. But paano na lang pag dumating na talaga yung time na hindi yung sa financial o hindi yung sa physical, hindi talagang matindi ang susubukin sa atin. God, renounce God, exchange your life. At sabihin mo, okay, ipapalit ko yung buhay ko sa Panginoon. Ang siguraduhin lang natin na pag pinalit natin ang Panginoon sa ating buhay, yung andon, hindi na sa tipan ng Espiritu yun.
ng masamang espiritu. Kaya sa liban din ng masamang espiritu. Sasabihin, binitray mo nga yung Panginoon mo. Ako ba kaya? Diba, masabi? Sobra pa sa double death ang nangyayari sa atin. Ang nangyayari sa tao. Sabi rito in verse 14, and the gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations. And then, the end will come. Amen. Excited na ba tayo mga kapatid? That the end will come? Praise God. So, huwag po tayong matakot at humingi po tayo sa Panginoon ng kalakasan that we can share His word. And sabi nga dyan, and the gospel of the kingdom will be preached. Habang tayo nandito, nasasaksihan natin in the kingdom of God will preach. Kasama tayo doon sa nababilang na binigyan ng Panginoon ng task that the gospel of the kingdom will preach in all the world as a witness to all the nations. And the end will come. Amen? Sabi nga sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 5, preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. For the time will come when people will not put up on sound doctrine, instead to suit their own desires. They will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside of peace. But you keep your head in all situations, endure hardship, do the work of evangelist, discharge all the duties of your ministry. Amen. So praise God dahil tayo mismo is nagpapalakasan tayo kung mayroong mga mali sa ating sarili, is nire-remind natin ang bawat isa. Nare-review tayo, but with love. Yung sinano nga dyan, bakit? Kasi we need to prepare. In season and out of season, that we need to preach the gospel of God. Amen? And let me close to this verse. Sabi nga rito in Matthew 28, verse 18 to 20. Then Jesus came to them, said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Amen? So, mga kapatid, binigyan po tayo ng Panginoon ng commission, the Great Commission, that we will preach His gospel, that we will share His gospel. Dahil ganito, ano mangyari? Wala man tayo kalakasan na mag-preach sa gospel. Alalaan po natin that God is always with us. Amen? Na kahit saan tayo pumunta, kahit ano ang papagawa sa atin ng Panginoon, let us always ask God and the Holy Spirit at bigyan mo po ako, Panginoon, ng kalakasan na ibahagi o kahit bigkasin lang ang iyong pangalan. Dahil ang salita ng Panginoon is napakapangyarihan. Kahit nga hindi ka magsalita, pag nakinig ka lang ng worship song, is talagang yung katabi mo, yung nakakakinig ng salita ng Panginoon is magbabago yung atmosphere ng kanyang sarili. At tayo po ay laging maniwala sa Panginoon dahil we are here to worship Him in spirit and in truth. That we are made para serve yung purpose natin. Dahil kaya nga tayo binago ng Panginoon because we need to continue the ministry of our Lord Jesus Christ. While hindi pa siya bumabalik, kailangan talaga natin mag-double tayo. Amen?
sinabi sa atin ng Panginoon na kung asan man tayo, hanggang dyan lang tayo. Nalalanin po natin. And we need to magpakatotoo tayo sa Panginoon. Na hindi pa lahat sa ating bloodline, sa ating pamilya, ang naka-receive sa Panginoon. Nalalanin mo kung tayo mismo ay magiging tamad na magbahagi ng kanyang salita. Ano na lang ang pinag-pray natin? Na Lord, iligtas mo ang aking pamilya. Lord, iligtas mo ang membro ng aking bloodline. Sa tayo mismo nag-i-invert sa ating mga panalangin. Ano ang principle upang mahid natin? Ano ang principle upang mahid natin yung answer niya, yung prayer niya? Is mag-obey sa kanya. Diba? O ano yung ginagawa natin, babalik sa atin? Kaya gusto ng Panginoon sa atin, preach the gospel. Because that is, I have commanded you. Amen? Amen. Let us start from our own. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kapulihan. Lord, pinaintindi mo sa amin, Panginoon. Ang bawat isa ay may purpose. Ang bawat isa, Panginoon, ay binigyan mo ng authority, Panginoon, upang ibahagi yung salita. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na kami ay lagi mong pinupuspos ng banal na Espiritu, Panginoon, upang may bahagi namin ang iyong salita, Panginoon. And Lord, sabi mo nga sa iyong salita, Panginoon, that your word is powerful, Panginoon, and your word, there is salvation, Panginoon. Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na ngayon, Panginoon, ay nag-pray, Panginoon, na sila ay nabitin mo, Panginoon, na makibahagi sa iyong kaharian, Panginoon. At Lord, while we are still living in this world, Panginoon, turuan mo ang bawat isa, Panginoon, na hindi matakot, Panginoon. Kung ano man ang mangyayari sa aming mga buhay, Panginoon. Because Lord, we cannot afford, Panginoon, that we will exchange our life, Panginoon, into your Son, Jesus Christ, Panginoon. Because your Son, Jesus Christ, is enough for us, Panginoon. Your Son, Jesus Christ, the one who gave us a new life, Panginoon. Nang gusto mo lang, Panginoon, nang bawat isa, Panginoon, ay tayuhan kung ano ang pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, we will not be ashamed, Panginoon. We will always shout, Panginoon, that our God is the God of the living. Our God is true. Our God is merciful, Panginoon. Na kahit sino ang lalapit sa iyo, Panginoon, hindi ka magdadalawang isip, Panginoon. Na sila ay baguhin, na sila ay bigyan ng kapatawaran, Panginoon. Lord, maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Gutom na ba kayo? Amen. Amen. 5 minutes. Pakikapangan nung nasa ilalim ng mga kuwan. Dami sa pogi. Meron pala. Ilalim? Inyo lang. Tapos na. Joke lang yan. Kaya naman. Ay! Wala ako naman. Naipit pa naman ang saan ko. Baka nangawit din sa pakikinig kay Brad yun. Ang ganda ng ng message. Diba? Timing. And the gospel has been dashed to nations. Amen? So, my verse for giving is from Corinthians. Ayan. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. In other words, sabi dito, if I give away all I have and if I deliver my body to be burned, but not have love, I gain nothing. Amen. It's self-explainable, no? Even pala na ibigay mo lahat ng sahod without love, it's nothing. Even, pumunta ako dito sa Abu Dhabi every week from Al-Ain, spending all petrol and my strength, my time without love, it's nothing. Even weekly, we go for city ministry without love for God and for others, it's nothing. So, above all talaga, love counts.
And how can we give with love? Kasunod kasi na verse dyan, sabi dyan, love is patient, love is kind, does not envy or boast, it is not arrogant or rude, it does not insist on its own way, it is not irritable or resentful, it does not rejoice at wrongdoing, but rejoice with the truth. So, lahat ng kapalitaran nun, ibig sabihin wala tayong pagmamahal. So, even we want to give what we desire, if we have a little envy in our hearts, it gain nothing. So, sa pagbibigay pa na natin, kailangan lagi ang isipin, Lord, I will give dahil na-obligate ba ako or dahil kailangan kong mabigay kasi sumakot ako or may extra. Ang lagi palang ipa-prioritize natin is our love for the Lord and for others. So, kaya nga di ba sabi din sa verse in Matthew na if we know that we have something against our brothers, we will be the one to go out, leave your offering, and reconcile. So, I believe this message is for all of us, a reminder na let us check ourselves. Even we are here giving, wrapping that amount in that box. Baka may mga hindi pa tayo napatawad or someone we know na may sama ng loob sa atin. Hindi man natin alam, let us ask the Holy Spirit to outpour His forgiveness to all of us before we offer anything to the Lord and to His ministry. Amen. Let's all stand and let us offer ourselves everything that we desire and join me as we bless the offerings. Let us outreach our hands to bless all these offerings. Lord, truly God, we ask your presence here as we drop all these offerings, O God, and even you see our hearts. Lord, we thank you that you are the one who gives you the desire, the obedience, O God, to give back what belongs to you, O Lord. Lord, thank you for the love. You love us first, you give first, that's why, Lord, we can give. And it is because of your grace that enable us to give back to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Let's continue to stand and raise our hands for the benediction of our kapatid. Grace, mercy, and peace will be with you all. From God the Father, from Jesus Christ, the Father, Son, in truth and in love. Therefore, beloved brothers and sisters, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord make His face towards you and give you peace. And all the saints says, Amen.